Isang linggo na ang nakalipas mula nang naiburol si Lola Minda. Parang lantang gulay si Shane habang nakatingin ng malayo sa bintana. Naroon siya sa may beranda ng mansyon. Ipinaliwanag sa kanya ng attorney ng kanyang lola ang hatian ng mga mana. Ang kalahati nito ay papunta kay Papa. Samantala ang kalahati ay sa stepbrother ni Papa na si Tito Diego. Ngunit nagkaroon ng di pagkaunawaan kaya naman nagdesisyon si Papa na ibinta na lamang ang asyenda upang wala ng away. Sumang-ayon si Tita Marga, asawa ni Tito Diego. Sumang-ayon din si Mama sa desisyon ni Papa, ngunit hindi siya sang-ayon sa mga ito, ngunit wala siyang magagawa sa desisyon ng mga ito. Mabuti na lamang at hindi nakasama ang mansyon ng kanyang Lola Minda sa pagbibinta. Tanging ang 4 na hektaryang lupa ang ipinagbibili ng mga ito. Wala na rin siyang naging balita kay Rosel sa loob ng isang linggo. Hindi ito nagpakita sa kanya sa sunod na linggo. Ang nakaschedule na paghaharap muli nila ni Rosel tungkol sa kaso. Nakahanda siya sa kung ano man ang mangyayari. Ma'am Shane, tawag ni Manang Guada sa pangalan niya. Nilingon niya ito at nakita niya itong papalapit sa kinaroroonan niya. Habang may hawak itong side bag, bumuga siya ng hangin at nilapitan ito. Inihatid ni Philip kaninang umaga, ang sabi sa iyo raw ho ito. Hindi na kita ginising dahil mahimbing ang tulog mo, ma'am. Nakatingiting kinuha niya mula rito ang bag niya. Manang, mula ho ngayon tawagin nyo na lang ho akong Shane, di kaya She, pero sige na ho Manang Guada, sige Shane ay She na lang ho. Tumawa ito, ngunit gumuhit ang ngiti sa labi niya. Ngayon lang siya nito tinawag sa pangalan niya. Sina Mama at Papa ho pala, umuwi na ba sila? Tanong niya rito bago ibaba ang bag sa lamesa na nasa harapan niya. Oo, pero babalik sila dito sa isang linggo. She, paano kung Manang Guada? Nakahanda po ako sa mangyayari. Ibinaling niya ang tingin sa bintana. Ipagdarasal ko na maging maayos ang lahat. O siya, maiwan mo na kita rito. Sinulya pa niya itong muli. Salamat po. Umupo siya sa silya na naroon nang makaalis ito. Binuksan niya ang side bag niya. Naroon ang cellphone wallet niya. Nangilid ang luha niya nang makita ang wallpaper ng cellphone niya. Ang unang picture nila ni Rosel na magkasama sila sa bundok. Nanginig ang mga kamay na ino-off niyang muli iyon at inilagay sa loob ng bag niya. Pinahid niya ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Kailangan niyang magpakatatag at ihanda ang sarili sa muli nilang pagkikita ni Rosel. Nagtungo si Henry sa mansyon ni Rosel. Sebastian, kailangan niyang makausap ang Tito Philip niya. Ngunit si Rosel ang nagbukas ng pintuan para sa kanya. Nakahalugip-hip ito habang nakasandal sa gate. Mas lalo itong nagmukhang matanda sa tingin niya. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Rosel. Nariyan ba ho si Tito Philip? Kumunot ang noo nito. Tito? Tito mo si Manong Philip? Takang tanong nito. Tumango siya at ninisihan ito. Nariyan ba siya? Wala siya, kaya umalis ka na. Sasabihin ko sa kanya na puntahan ka niya kapag dumating siya. Marami akong ginagawa. Nakikita mo naman siguro I am busy person. Nagpahid ito ng pawis sa noo nito. Gamit ng bimpo sa balikat, tila may inaayos ito na kung ano-ano. Okay, sabihin mo na lang sa kanya, hindi na rin naman ako magtatagal. Dahil susunduin ko pa si Shane. Nginisihan niya ito. May date kasi kami. Hindi nakaligtas sa kanya ang pag-igting ng panga ni Rosel at pagtaas baba ng balikat nito. Natutuwa siya sa ginawa nito rito at nakakatiyak siya na ito naman ang magsiselos. Isinara nito ang malakas ang gate. Umiiling na pumasok siya sa loob ng kotse niya. Wala naman talaga silang date ni Shane dahil kailangan niyang umuwi ng Maynila. Sinabi lang niya yun para asarin ang matandang iyon ng makaganti man lang siya sa ginawa nito sa babaeng mahal niya. Sinubukan niyang kontakin ang numero ng kanyang Tito Philip, ngunit hindi ito sumasagot. Hindi tuloy niya alam kung magagawa pa niyang magsinungaling sa kanyang Tita Eva, ang asawa ng kanyang tito. Hindi tuloy niya maintindihan kung bakit ito nagtatago at kung bakit nito tinatago ang pagkakaroon nito ng ibang asawa. Bumuga siya ng hangin at tuluyang umalis sa harap ng gate ni Rosel. Ano naman ngayon kung may date sila? The hell that I care. Ngit-ngit na usal ni Rosel habang nakahawak ng screwdriver. Sa inis niya, itinusok niya iyon sa gulong ng kotse niya. Shit!
Or bakit ba kasi nagpunta rito ang payatot na yun? Ano bang kailangan niya kay Manong Philip? At bakit hindi sinabi ni Manong na pamangkin niya ang payatot na yun? Nakakainis, bakit ba siya nagagalit? Tumawa siya ng mapakla. Nababaliw ka na, Rosel. Muli niyang tinanggal ang gulong na ikinabit niya kanina at wala na talagang chance na maayos iyon dahil tinuluyan niyang sirain dahil sa inis niya. Habang binabaklas ang tires ng kotse niya ay tumunog ang cellphone niya na nasa lamesa. Si Shane ang tumatawag, nakadama siya ng excitement kaya agad niya iyon sinagot. Daddy, pauwi na po si Manang Lot at Manong Philip. But I decided to stay here at Ate Shane's house, Daddy. Sunduin mo na lang po ako. Sorry Daddy, but sobrang miss ko na po siya. Mag-isa lang po niya rito sa house nila at umiiyak siya. Bumuga siya ng hangin. Oh, okay. Thanks Daddy. I love you. Mwah. Nag-goodbye kiss pa ito sa kanya sa tinig ng anak niya. Ay masaya itong makasamang muli si Shane. Kahit pilit niya itong nilalayo rito ay tila wala siyang magawa. Pamangkin ni Shane ang anak niya at may karapatan ito kay Feya na hindi niya maipagdadamot. Ilang sandali ay dumating na sina Manang Lot at Manong Philip. Ipinagbuksan niya ang mga ito ng gate. Galing ang mga ito sa palengke para bumili ng mga food supplies nila. Sir, si Feya ho kasi, nakayukong sabi ni Manang Lot. Tumawag na ho si Shane, si Feya. Susundin ko na siya. Tumalikod siya sa mga ito. Sir, nilingon niya si Manong Philip na tumatawa. Nangunot ang noo niya. Sir, hindi ba kayo maliligo o magpapalit ng damit? Ang dungis po ninyo. Napahiya siya sa sinabi nito. Napakamot na lamang siya sa kanyang ulo. Na-excite yata siyang puntahan ito. Iniwan sila ni Manang Lot. Pumasok na ito sa loob ng bahay para magluto ng kanilang tanghalian. Sandali lang Manong, pinigil niya itong pumasok ng loob ng bahay. May isang lalaki kanina nagtungo rito. Hinahanap ka. Ang sabi niya, pamangkit mo raw siya. Manong Philip, bakit hindi niyo sinasabi na kilala niyo si Henry? Huminga ito ng malalim. Sir, kasi hindi ba ito alam ni Manong Lot? Sir, pinapauwi na ako ng pamilya ko sa Maynila at pamilya? Ibig sabihin hindi si Manang Lot ang? Hindi alam ni Lot sir na may pamilya pa ako, mga magulang at mga kapatid. Namasa ang mga mata nito. Kakausapin ko si Henry para hindi na ito kulitin pa ni Eva, kapatid ko. Sir, mabuti pa nga binitbit niya ang ibang mga pamimili ng mga ito. Si Feya nga pala, baka wala si Shane doon dahil may date ito kay Sigwada lang ang naabutan namin sa mansion sir. At si Ma'am Shane, sobrang saya nga po ni Feya nang makita ito. Sobrang namiss nila ang isa't isa. Pero Manong, sa susunod na linggo na ang pagbubukas ng kaso ni Shane. Sir, sana hindi kayo lamunin ng galit ninyo kay Shane. Hindi lang ho kasi sarili ninyo ang mahihirapan kundi mga taong parte na ng buhay ninyo. Tulad na lamang ni Feya. Maiintindihan naman siguro niya kung ayaw ko munang pag-usapan yan, Manong. Nauna na siyang lumakad patungong kusina kung saan abala sa pagluluto si Manang Lot. Ipinaghanda sila ng merienda ni Manang Guada, banana Q at lemon juice na pinitas pa mula sa mga pananim sa likod ng mansyon. O inumpisahang ayusin ni Manong Julius ang maliit na taniman sa likod ng mansyon sa ngayon. Iyon na lamang ngayon ang tanging lupang mapapakinabangan nila upang taniman ng mga gulay at herbal medicine. Nakakandong si Feya habang yakap-yakap niya ito ng mahigpit. Ngayon alam na niya na pamangkin niya ito. Mas lalo niya itong pagkamamahalin. Ate Shane? Ano yun? Malambing niyang tanong. The last time na pumunta ka po sa house, sobrang saya ni Daddy. He always smile. He's always laughing. Every time I saw him alone, ipinahatid pa niya po ako kay Manong Philip para magbakasyon kina Lola Vea. But suddenly po, Lola Vea returned me to him. He's always mad. He's always alone. Now, nagagalit po siya. Madalas sinisigawan po ni Nasina Manang Guada. I feel scared po. I don't know bakit po ganun si Daddy. So I decided to go here para kapag nagkita ka
po niya magiging masaya na siya ulit, hindi na siya palaging sad at angry. Kwento nito habang ipinagdidikit ang mga daliri nito. Nalungkot siya sa ikinakwento nito pero kahit gusto niyang bumalik dito ay hindi niya magawa. Mahirap para sa kanya na ipagpipilitan ang sarili. Nahihiya siya sa ginawa niya at sising-sisi. Lalo na ngayon na nagpag-alaman niyang kapatid niya si Philomena. Ipinahid niya ang mga luha at tumingin dito. Fea, may kasalanan kasi ako sa daddy mo at hindi pa niya ako napapatawad kaya sorry kung wala akong magawa sa ngayon. Umalis ito sa kandungan niya at nakapamewang na hinarap siya nito. Huminga ito ng malalim. Kaya ayaw ko pong tumanda agad, Ate Shane. Hindi ko po kayo maintindihan. Adults are always fighting. Just like kids po. Napangiti siya sa sinabi nito. Yeah, Ate Shane, say sorry na po kay Daddy para magbati na kayo, please. Pakiusap nito sa kanya. Nakasimangot ito at nakanguso pa. Tumayo siya at kinuha ang kanyang merienda nito. Fea, come with me sa bodega. I had something for you. Nagtalon ito, for me? Namilog ang mga mata, tanong nito. Tumango siya, yes. Hinawakan niya ang isang kamay nito patungo sa bodega na kalapit lamang ng kinaroroonan nila. Ate Shane, nasaan na po yung mga pictures na nakasabit dito? Tanong nito habang pinagmamasdan ang mga paligid. Ipinaayos niya muli kay Manong Julius ang bodega. Ipinalis niya ang mga pictures na masasaya, mga alaala nila ni Rosel na hanggang sa mga pictures na lang niya makikita. Ayaw mo ba ng new setup? More on butterflies? Hinawi niya ang mga butterflies decor niya at pumasok sila sa loob. Kinuha niyang maliit na gift box at inabot ito. Ipinatong niya ang pagkain nila sa lamesa at binuksan ang bintana. Tumunog ang chandelier na nakasabit doon dahil sa priskong simoy ng hangin. Ano po ito? Tanong nito na hindi mapakali habang inaalog ang gift box na ibinigay ko. Open it. Nangalumbaba siya sa harapan nito. Binuksan nito ang maliit na box at bumunga dito ang gold na anklet na may pangalan nito mismo. Binili niya iyon sa mall nung isang araw kasama ni Henry. Naisip niyang ipagbigay iyon kay Manong Philip pero dumating naman si Fea nang hindi niya inaasahan. Ah, bracelet po. Wow, ang cute. Natawa siya. No, it's not. It's an anklet. Isinusuot sa ankle ng paa. Like this. I also brought mine. Ipinakita niya ang isang paa niya na may suot-suot na anklet. Isuot mo rin po sa akin. Lumuhod siya at isinuot sa paa nito ang anklet. Nito bagay na bagay yun dito. Niyakap niyang muli ito ng mahigpit. Hindi na po ako makahinga. Reklamo nito. Sorry na miss kita eh. Nginitian siya nito. I miss you so much po. Inabot niya rito ang tinidor na may banana cue. Pinaupo nito at sabi niya, masaya silang nagkwentuhang dalawa habang kumakain ng favorite merienda nila. Maya-maya pa ay bumusinan na ang isang sasakyan sa labas ng gate nila. Dali-daling binuksan ni Manong Julius ang kanilang gate. Pumasok mula doon ang kotse ni Rosel. Bumilis ang tibok ng puso niya habang papalapit ito sa harap ng mansyon. Lumabas sila ni Fea. Bumukas ang pintuan ng kotse. Bumaba roon si Rosel at si Avery. Nanatili siya sa kinatatayuan nila. Fea, sinusundo ka na nila. Mahigpit itong nakahawak sa kamay niya. No, hindi ako sasama sa kanila. Galit na sabi nito na nagsumiksik sa likuran niya. Nilapitan sila ni Rosel. Blanko ang muka nito habang nakatingin sa kanya. Fea, halika na. Umuwi na tayo. Sigaw nito sa anak. Ayoko po, sigaw din ni Fea. Ate Shane, let me stay here please. Umiiyak na pakiusap nito. Fea, bakit ba napakatigas ng ulo mo? Hinawakan nito ang kamay ni Fea ngunit nagpupumiglas ang bata. Ipapahatid ko na lang siya kay Manong Julius. Huwag mo siyang pilitin kung ayaw niyang sumama sa inyo. Seryosong sabi niya na nakatingin dito. Wala kang pakialam sa anak ko. Ngumisi siya. Pamangkin ko si Fea. I have also the right to. Lumapit si Avery sa kanila at hinawakan ang braso ni Rosel. Dumako ang tingin niya sa ginawa nito pero mabilis siyang nagbawi ng tingin. Fea, this will be the last time na pupunta ka rito. Hindi mo sila kilala. Paano kung may mangyaring masama sa'yo at
Matalim niya itong tinitigan, hindi na ito nagsalita pa. Tinalikuran na lamang siya nito. Nakangisi si Avery sa kanya. Shh! Tahan na, Feya. Lumuhod siya sa harapan nito at hinaplos ang buhok nito. Halika na sa loob, muling aya niya rito papasok ng bodega. Lumabas ng gate ang kutsing sinasakyan nila Russell at Avery. Nasaktan siya sa sinabi nito at sa nakikita niyang nangyayari araw ng hearing. Kasama niya si Henry ng araw na iyon. Nauna silang nagtungo sa piskal at hinihintay ang pagdating ng mga ito. Huminga siya ng malalim habang sinasabi sa kanya ni Henry na magpakatatag. Magpakatatag ka. Nakaupo sila sa labas ng hallway. Dumating na rin ang mga magulang niya. Makalipas ang 5 minuto, maya-maya ay dumating na rin sina Tita Gwen at Tita Via kasama sina Russell at ang NBI agent na si Travis. Humabol si SPO1 Arturo Santillan. Hawak nito ang mga lumang files. Tumabi ito sa kinaroroonan namin. Matalim ang tingin ni Russell sa kanya habang naglalakad ang mga ito patungo sa loob ng kotse. Umupo sila sa left side at sa right side naman ang mga ito. I'm Judge Raymond Javier at pinag-aralan ko ang kaso. It was happened 7 years ago to be exact. Shane Alonso was minor then, aging 16 years old. Walang driver license nung araw na yun. Matapos ang aksidente, Mr. Travis Garcia held this report at napaloob doon ang pinirmahang kasulatan ni Miss Bia Sebastian at ang medical records ni Shane Alonso. During the accident, she was temporary amnesia. Looking back to the rules of the law, kapag nag-expired na ang visa ng isang kaso, hindi na ito mabubuhay pang muli. And I Judge Raymond Javier, this case is not active. Niyakap siya ng kanyang mama habang nagsisigaw si Tita Gwen sa kinalabasan ng desisyon ng hukuman. Tumayo sila at nagpasya ng umalis. Walang imik si Russell habang nakatingin sa kanya. Habang palabas sila ay bigla siyang sinugod ni Tita Gwen. Malakas siya nitong sinampal. Konsensya mo ang patay sa'yo, Shane, dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako nawalan ng anak. Hinarang ito ng kanyang papa. Inawat naman ni Travis si Tita Gwen. Kung hindi pa kayo titigil, Mrs. Lopez, kayo na ang sasampahan namin ng kaso, sabi ni SPO1 Arturo. Nangingit-ngit na pumasok ng kotse nito si Tita Gwen. Sinundan na rin ito ni Russell at ng iba nitong mga kasama. Nilapitan siya ni Tita Vea. Iha, alam kong inosente ka at hindi mo iyon sinasadya. Namasa ang mga mata niya at pagdamay na ginawa niya. Salamat po. Niyakap siya nito. Just take care of yourself, Iha. Hinaplos nito ang likod niya bago kumalas sa pagkakayakap. Tinanguhan na lamang niya ito nang lingunin siya nito at kawayan siya. Pumasok ito sa kotse ni Russell. Umuwi na rin tayo, Shane, anak. Wala kang kasalanan. Isa pa, may kasalanan din naman si Russell sa nangyari. Sa awa niya, nainis na sabi nito, layuan mo na ang taong iyon, anak. Hinilikan siya nito sa noo. Niyakap naman siya ng kanyang papa ng mahigpit bago magpaalam ang mga ito sa kanila ni Henry. Umalis na rin si PSPO po Otto Lapis. Siyang nagpasalamat dito. Tahan na, Shane, wala ka nang aalalahanin. Hindi na mabubuksan ang kaso. Pilit niya itong tinanguhan. Oo, tapos na ang kaso para sa kanila, ngunit sa kanya nakabilanggo pa rin siya. Nakakulong sa masakit na mga alaala na habang buhay niya hindi matatakasan. Matapos ang hearing at pagsasara ng kaso ay naging abala si Shane sa pag-aasikaso sa mga bayarin na naiwan ng kanyang Lola Minda. Halos lahat ng paghahati-hatian ng kanyang papa ay inibayad sa utang ng asyenda mula sa mga abono, pataba ng lupa at mga sahod ng mga magsasaka na nangangasiwa sa manggahan. Ang lahat ay binayaran nila. Nagtungo siya habang nakaupo sa beranda. Hindi niya alam ngayon kung magagawa pa ba niyang sahuran sina Manong Julius at Manang Guada sa paninilbihan ng mga ito sa kanya. Sa isang linggo ay nakatakda na ang kanyang pagtuturo sa Magsaysay Elementary School. Maliit lamang ang kanyang sasahurin dahil maraming mga kinakaltas sa sahod ng isang guro. Nariyan ang PhilHealth, Pag-ibig at SSS. Binili ng isang businessman ang kakilala ni Tito Diego ang asyenda ng kanyang Lola Minda. Ito mismo ang naghanap ng buyer at humati sa pera. Matapos ng hatian ay umalis ito kasama ng bago nitong kinakasama.
Iyon ang sinabi sa kanya ni Manang Guada. Babaero kasi ito at marami raw bisyo, kaya ito mismo ang nakipagdiskusyon kay Papa na ibinta ang asyenda. Isang buwan na rin ang nakakalipas mula nang huli silang magkita ni Rosel. Hindi na rin dumadalaw sa kanya si Fea at ang lahat ng ipinamimigay niya para rito ay bumabalik sa kanya. Marahil hindi ito pinayagan pa ni Rosel na makita siya. Hindi na rin siya umaasa na isang araw magbago ang lahat, pero sa tingin niya malabo iyong mangyari dahil base sa mga sinasabi ay palagi raw nitong kasama ang sekretary nito na si Avery. Bumuga siya ng hangin habang nakapangalumbaba sa tuhod niya. Move on na, pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Pinahid niya iyon nang biglang magring ang cellphone niya. Si Susie. "Girl, nasaan ka ngayon?" tanong nito sa kabilang linya. Naririnig niya ang malakas na background music ng van nito. "Nandito ako sa bahay." Ibinababa niya ang paa niya at ikinukuyom iyon. "Sama ka sa amin ni Vicky?" "Saan?" takang tanong niya rito. "Mag-ready ka na, girl, magwawalwal tayo." Puno ng excitement na sabi nito. Napangiti siya. Okay. Mabilis siyang bumaba sa kinauupuan niya at in-off ang cellphone niya. Nakasalubong niya si Manang Guada na nasa sala. Naglalagay ito ng mga bagong bulaklak sa vase. "Mukhang masaya ka ngayon, she." Hinarap siya nito. "Inayaya ako ni na Susie at Vicky, Manang, baka ho gabihin ako ng uwi. Mukhang sa party na naman kayo pupunta, she." "Nako, ikaw na bata ka ha. Huwag kang magpapakalasing ha." Paalala nito sa kanya. "Opo, Manang, salamat." Nilampasan niya ito at tinungo ang kwarto niya sa pangalawang palapag. Sa pagsama-sama niya sa mga kaibigan niya ay nalilibang siya at panandalian niyang makakalimutan ang problemang kinakaharap niya. "Salamat sa invitation, pari." Bati ni Rosel sa birthday celebrant na si David Augusto. Kasuso niya ito sa negosyo. Itinos nito ang baso sa baso niya na may lamang alak. "Thank you, pare. Toast again for our milestone." Nginitian niya ito. "For our milestone?" Itinunga niya ito ang laman ng basong hawak niya. Nagpaalam ito na asikasuhin ng ibang mga bisita. Umupo siya muli sa inuupuan niyang silya kanina at kumuha pa ng inuming alak mula sa waiter na dumaan. Nakikipag-usap siya sa mga kapwa niyang negosyante nang makita niya si Shane na hinihila ng isang lalaki paakyat ng stage kung saan naroon ang live band na binayaran ni Mr. Augusto. Nangunot ang noo niya habang nakatingin dito. Anong ginagawa nito? Hinawakan nito ang microphone at umubo-ubo pa roon. "Happy birthday, Tito David," na tito ni Susie. Tumawa ito. "Ngayon lang po ako kakanta ulit kaya pasensya na kayo sa boses kong paos kakaiyak, charot lang. By a request them." Song daw ninyo ni tita. Tumingin ito sa kaibigan niya, Tita Feye. Nagpaglakpakan ang lahat maliban sa kanya na nakatitig dito. "What if I never knew? What if I never found you? I never had this feeling in my heart. I wanted someone like you, someone that I can hold on to and give my love until the end of time." Nagsasayaw naman sina David at asawa nitong si Feye. Hindi niya inaasahang umakyat din sa stage si Henry. Kinuha nito ang isang microphone at isang kamay ni Shane. "'Cause baby, you're my destiny. You and I were meant to be. With all my heart and soul, I'll give my life to have and hold. And as far as I can see, you were always meant to be my destiny." Nagsabay pa ang dalawa. Panay ang tili ni na Vicky at Susie. Damn, mahinang mura niya. Napansin ng mga kaharap niya ang ginawa niyang pagbagsak ng hawak na baso sa lamesa. Tumayo siya at ipinasyang lumabas ng garden ni na David. Sa dinami-rami ng mga pagbe-birthday sa lugar pa, talaga na ito niya makikita si Shane. At ang nakakainis, she's wearing something na hindi siya comfortable. She's so damn sexy para sa mata ni Henry. What if they
Oh shit, ano bang pakialam niya roon? Hindi niya tuloy maiwasang isipin na may relasyon na ang mga ito. Habang tumatagal na tinitiis niya ang nararamdaman niya kay Shane, ay mas lalo niyang sinasaktan ang sarili niya. Ipinakita niya rito na galit siya, na matigas ang puso niya para lumayo ito sa kanya, to set her free from Tita Gwen. Pero hito siya nasasaktan at gustong gusto pumatay ng tao. Lumakas pa ang hiyawan sa loob. Ipinasya niyang umalis, hindi na niya gusto ang makita niyang sweetness sa pagitan ni na Henry at Shane kanina, pero nagulat siya ng pagtalikod niya ay mabunggo niya ito. Hey, nakayo kong sabi nito, Shane? Nag-angat ito ng ulo. Baka sa mukha nito ang pagkagulat nang makita siya. Kahit medyo madilim sa party nila, kinatatayuan niya. Hi, sorry, pumihit ito at tinalikuran siya. Hindi na niya ito tinawag pang muli. Bumuga siya ng malalim at lumakad siya patungo sa kinaroroonan ng kotse niya. Nakita na lamang niya sa side mirror ang pagpalapit ni Henry dito habang nakatingin si Shane sa pagpapaalis niyang sasakyan. Mula nang malaman niyang kapatid ni Philomena si Shane ay hindi na niya napanaginipan pa ang mamayapan niyang asawa, at si Fea palagi nitong sinasabi ang pangalan ni Shane sa bahay niya, kaya kahit anong gawin niya, hindi niya makakalimutan o maiwawaksi sa isipan niya ang dalaga, lalo na kapag nakikita niyang masaya ito sa piling ng tita Shane nito. Napilit niyang ipinagkakait para na rin sa kapakanan ni Shane. At upang hindi na ito maiskandalo ng kanyang mother-in-law na si Gwen, inihahatid ng tingin ni Shane ang pagpapalayong kotse ni Rosel. Ngunit gusto niya itong kausapin, kaya niya ito sinundan, pero hindi niya iyon nagawa. Naisipan niya na baka lalo lang itong magalit sa kanya kapag nagpumilit siya. Si Becky ang nakakita kay Rosel. Sinabi nito sa kanya na lumabas ito. Siguro dahil naroon siya kaya ito lumabas. Marahil iniiwasan siya nito. Bumuga siya ng hangin at sumandal sa hood ng kotse na nasa tapat nila ni Henry. Tiningnan niya ito ng masama. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba nasa Maynila ka pa? Humahaligip-hip ito at sumandal din sa kotse. Namiss kita masama ba yun? Dumaan ako sa mansyon ninyo, sabi ni Aling Guada. Kasama mo raw sina Susie, kaya naisip ko na nandito kayo dahil nabanggit sa akin ni Vicky na may kamag-anak si Susie dito. Teka, bakit mo ba sinusundan si Rosel? Hanggang ngayon ba? Siniko niya ito para tumigil sa pagsasalita. Halika na sa loob kung ano-ano na naman ang sinasabi mo. Sus, hindi masamang magsabi ng totoo, She, dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo. Sinamangutan niya ito. Dumaan ka ba sa espiritista kanina o nagkumpisal ka? Nakangising tanong niya rito. Siguro nagbago lang talaga ako. Hey, mabuti naman akong tao. Ba't ba ang sama ng background record ko sa'yo? Tinawanan niya ito. Sinabi mo pa, tama si Henry. Malaki nga talaga ang pinagbago nito. O di kaya nagpapa-impress lang ito para magustuhan kong muli. Halika na nga sa loob. Nauna na siyang maglakad. Hinabol siya nito at inakbayan. Tiningalan niya ito habang nakakunot ang no friends with benefits. Usal nito habang nakangiti sa kanya. Nginitian na lamang niya ito at hindi na muling nagsalita pa. Natutuwa kasi siya dahil sa kabila ng lahat ng mga pinagdadaanan niya ay hindi siya nito nagawang iwanan, kahit nagawa niyang ipagtabuyan ito ng ilang ulit palayo sa kanya. Sir, narito na po lahat ng mga pinagkukuha ninyo sa akin. Ibinababa ni Manong Philip ang isang brown envelope na naglalaman ng titulo ng asyenda ng mga Alonzo. Salamat Manong. Ang mga trabahador ba dati ni Doña Minda? Kumusta ho? Nga pala sila ngayon. Bumuga ng hangin ang matanda bago ito magsalita. Nakakalungkot sabihin, sir, pero simula nang namatay si Doña Minda, natigil na rin ang kabuhayan ng mga ito. Ang iba sa kanila ay wala ng pinagkakakitaan. Nakakausap ko ang namumuno sa kanila bilang ulo ng mga trabahador. Nakikiusap siya na sana bigyan natin sila ng trabaho dito sa asyenda ninyo. Tumingin sa malayo si Rosel habang nakikinig sa matanda. Nakadama siya ng lungkot sa nangyari. Nalaman ko rin na ang napagbintahan ng lupa ay magkapatid na Alonzo ay pinaghatian nila, ngunit
Ngunit ang perang nakuha ni Roman ay ipinagbayad niya sa utang ng asyenda, samantalang ang mansyon ay nanatiling pagmamay-ari ni Shane dahil hindi iyon sakop ng lupa ng asyenda. Naroon sina Julius at Guada sa mansyon. Hindi pa rin nila iniiwan ang dalaga. Tumingin siya rito, sabihin mo ang mga magsasaka sa asyenda ng mga Alonso na magbubukas muli sila ng kanilang asyenda. Naisipan kong buhayin ulit ang ganda nun. Mapapakinabangan natin ito at makakatulong tayo sa kanila. Mabuti na lamang at tayo ang nakabili ng lupa nila. Hindi ho ba ninyo sasabihin kasi na kayo ang nakabili? Umiling siya rito, hindi muna Manong. Dahil ayaw kong malaman ito ni Mama Gwen at ayaw ko ring makita na kinukutya niya ito sa harapan ko mismo hanggat hindi pa lumalabas ang ipinagpagawa kong investigasyon kay Travis. Hindi ko ito maaari sabihin kay Shane. Ngumiti ang matanda, hanggang ngayon pala kabutihan ni Shane ang iniisip ninyo. Tiyak na matutuwa siya kapag nalaman niyang napatawad mo na siya sa nangyari. Napagtanto ko kasi Manong Philip na may kasalanan din ako sa nangyari sa asawa ko. Ako ang may hawak ng manobela. Wala sa daan ang mga mata ko kaya marahil iyon nangyari. Ibinuntun ko sa kanya ang galit ko. Manong, pati na kayo nadamay sa nangyari kaya hindi ko masisisi si Fea kung bakit siya galit sa akin. Ngayon ni hindi na ako kinakausap ng anak ko. Palagi itong sumasama kay Mama sa Maynila. Hindi ko natupad ang ipinangako ko sa kanya. Malungkot na sambit niya habang namamasa ang kanyang mga mata. Tinapik nito ang balikat niya. Nauunawaan ka namin, sir. At matalino si Fea. Maiintindihan niya kayo kapag sinabi na ninyo ang totoo sa kanya. Sana nga Manong. Sige sir, aalis na ako at uumpisahan ko na ang inuutos nyo. Tiyak matutuwa ang mga manggagawa at magsasaka sa pagbubukas muli ng kanilang mahal na asyenda. Tumayo siya at kinuha ang envelope na nakapatong sa lamesa. Salamat Manong, aalis na rin ako ngayon. Susunduin ko si Fea kay na Mama para ma-enroll ko na siya sa eskwelahan ngayong pasukan. Nginisihan siya nito. Mukhang makikita mong muli si Shane si Teacher Shane. Good luck sir. Tinawanan niya ang ginawa nitong pagbibiro. Hindi iyon ang posibleng mangyari dahil nasabi na ni Shane noon sa kanya ang pagtuturo nito sa Magsaysay Elementary School at tiyak na matutuwa si Fea kapag nalaman niyang pumapayag na siyang mag-aral ito sa school na pagtatrabuhan ng kanyang tita Shane nito. Nakaharap si Avery sa isang taong galit na galit kay Shane, isang taong naisip niyang makakatulong sa kanya para mapalapit siya ng tuluyan kay Rosel. Bago man siya makipagkita kay Gwen ay inalam niya muna ang pagkatao nito. Marami siyang nalaman bukod sa pagkakaroon nito ng illegal na negosyo ay nalaman din niya na may itinatago itong lihim, isang sekreto na ikakasira ng buong pagkatao nito. Pinaikot niya ang baso ng wine sa isa niyang kamay habang nag-cross ang legs. Anong kailangan mo sa akin? Tanong nito sa kanya habang nakatayo at mariing nakatitig sa kanya. Nginisihan niya ito at mapaklang tinawanan. Sino ka ba? Nakataas ang boses nitong tanong. Isa sa magiging kakampi mo or the worst, isang kaaway. Iyan kung papayag ka sa gusto ko. Gwen Salazar. Ibinagsak niya ang mga photocopies na kuha mula sa lumang kamera, pagmamay-ari marahil ni Shane. Mga larawan na kuha mula sa isang bodega. Natitiyak niyang isang dahilan kung bakit ito galit na galit kay Shane. Napalunok ang matanda sa kanyang nakita. Dahan-dahan itong umupo sa silya habang nanginginig ang mga kamay na dinadampot isa-isa ang mga larawan.